Isang nakabibinging tunog ang biglang pumunit sa artipisyal na katahimikan ng VIP wing. Pula, kumukurap-kurap na pula sa monitor. Agad na nagbukas ang pinto at isang kuyog ng mga nakaputing uniforme ang mabilis na pumasok sa loob. Mga doktor, mga nurse, lahat ay abala. May sumisigaw ng mga terminong medikal na hindi maintindihan ni Elara. Ang tanging alam niya ay ang ibig sabihin ng tunog na yon, panganib. Napaurong siya sa isang sulok. Hawak ang kanyang basahan na tila ito ang kanyang kalasag. Naramdaman niya ang pagiging invisible sa gitna ng kaguluhan. Para siyang hangin na hindi napapansin. Isang anino sa kumikinang na sahig na kalilinis lang niya. Maya-maya pa tumahimik ang alarma. Isang false alarm, sabi ng isang doktor. Ang boses ay may halong inis at pagod. Isa-isa silang lumabas, nag-iwan ng isang bakas ng tensyon sa hangin. Naiwan si Elara sa kanyang sulok, pinagmamasdan ang pamilyang may-ari ng silid at marahil ng buong ospital. Nakatayo sa paanan ng kama, si Mateo Montesilio. Matangkad, nakasuot ng mamahaling suit na hindi nababagay sa pighati ng isang ospital. Ang kanyang mukha ay tila inukit mula sa bato. Matigas, walang emosyon. Sa tabi niya ay ang kapatid na si Sofia na ang magandang mukha ay basang-basa ng luha. Hindi milagro ang kailangan natin, Sofia. Siyensya, pera. Iyon ang totoo. Dinig ni Elara na sabi ni Mateo. Ang boses ay malamig at tila may hiwa ng bakal. Pero kuya, wala nang sinasabi ang mga doktor. Paano kung may iba pang paraan? Sagot ni Sofia. Ang boses ay halos pakiusap na. Hindi na sumagot si Mateo. Isang tingin lang sa kapatid ay sapat na para tumahimik ito. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga natitirang nurse. Siguraduhin niyong hindi na mauulit ito. My father needs rest, not noise. Yes, sir. Sabay-sabay na sagot nila. Walang sino man ang tumingin kay Elara. Naghintay siya hanggang sa lumabas ang magkapatid bago siya muling gumalaw. Dahan-dahan, tinuloy niya ang pagpuna sa sahig. Ang bawat kuskos ay isang paraan upang itago ang sarili. Sino ba naman ako? Tanong niya sa sarili. Isang hamak na tagalinis. Isang multo sa gitna ng mayayaman. Nang matapos, tumayo siya at kinuha ang kanyang mga gamit. Ngunit bago siya umalis, napatingin siya sa lalaking nakahiga sa kama. Si Don Ricardo Montesilio, isang pangalan na laging nasa balita. Isang mukha na laging nasa mga magazine. Ngayon, isa na lang siyang katawang walang malay, napapalibutan ng mga makinang humihinga para sa kanya. May kung anong awa ang kumurot sa puso ni Elara. Naalala niya ang kanyang lola. Sa mga huling araw nito, ganito rin. Tahimik, walang imik. Hindi niya napigilan ang sarili. Lumapit siya sa kama. Dahan-dahan kinuha niya ang isang malinis na bimpo mula sa kanyang bulsa. Binasa ito ng kaunting tubig mula sa pitsil at marahang ipinunas sa noo ng matanda. Isang simpleng kilos ng pag-aalaga. Isang bagay na hindi kayang gawin ng mamahaling makina. At habang ginagawa niya iyon, isang himig ang nagsimulang kumawala sa kanyang mga labi. Isang mahinang himig, isang oyayi. Iyon ang kantang laging kinakanta ng kanyang lola sa tuwing siya ay may sakit. Isang kantang sinasabing nagmula pa sa mga ninuno nila. Isang lunas na hindi itinuturo sa mga libro. Ang mga salita ay tungkol sa kapayapaan, sa pagpapahinga, sa paggaling. Hindi niya ito kinanta ng malakas. Isang bulong lang, para lamang sa kanilang dalawa ng matanda. Isang sikretong ibinabahagi sa gitna ng katahimikan na pinapatnubayan ng ritmikong tunog ng heart monitor. Patuloy siya sa pagkanta, nakapikit, dinadama ang bawat nota. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa pisngi ni Don Ricardo Montesilio, isang butil ng luha.
Dahan-dahan itong gumulong mula sa gilid ng mata ng matanda. Isang nag-iisang patak ng alat sa gitna ng kawalan. Napahinto si Elara sa pag-awit. Nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo ba ito? O guni-guni niya lang? Hindi siya nakagalaw. Nakatitig lang siya sa luhang iyon. Isang patunay na sa loob ng natutulog na katawan, may isang kaluluwang nakikinig. Click! Ang tunog ng pagbukas ng pinto, ang gumising sa kanya mula sa pagkakatulog. Mabilis siyang lumingon. Nakatayo sa may pintuan si Mateo Montesilio. Ang kanyang mga mata ay matalim. Nakatutok una kay Elara, pagkatapos ay sa basang bakas sa pisngi ng kanyang ama. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani sa silid. "Anong ginawa mo?" tanong ni Mateo. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Isang luha. Iyon lang ang nakita ni Mateo. Isang aksidente, isang biological reflex na walang anumang kahulugan. Pinatigas niya ang kanyang panga at hinarap ang babaeng tagalinis. Maliit ito, payat, at sa ilalim ng uniforme ng ospital, mukha itong mas bata pa sa edad nito. Ang mga mata nito ay puno ng gulat at takot, na lalo lang nagpatibay sa kanyang hinala. "Hindi ko po sinasadya, sir." Nanginginig na sabi ni Elara. Hawak pa rin ang basahan na tila iyon ang tanging kakampi niya sa mundo. "Kumakanta lang po ako." "Kumakanta?" Inulit ni Mateo. Ang bawat pantig ng salita ay may bigat ng pangungutya. "Ito ba ay concert hall? This is an intensive care unit. Ang trabaho mo dito ay maglinis, hindi magbigay ng serenade." Yumuko ang babae. "Sorry po, sir." Hindi na niya ito sinagot. Wala siyang panahon para sa mga ganitong bagay. Pumasok siya sa silid at tiningnan ang monitor. Stable ang lahat. Walang nagbago. Ang luha ay isa lang, patak ng tubig. "Umalis ka na." Utos niya. Hindi man lang ito nililingon. Narinig niya ang mabilis na mga yabag nito palayo. Lumabas din si Mateo. Ang isip ay abala na sa susunod na hakbang. Kailangan niya ng kontrol. Kailangan niya ng katiyakan. Ang mga bagay na hindi niya maipaliwanag, tulad ng isang kantang nagpaiyak sa isang comatose na pasyente, ay mga variable na kailangan niyang alisin. Nilapitan niya ang nurse's station kung saan naroon si Nurse Katrina, abala sa pag-aayos ng mga chart. Nang makita siya nito, agad itong tumayo ng tuwid. "Sir Mateo, may kailangan po ba kayo?" "Yung tagalinis kanina, anong pangalan niya?" Mabilis na tiningnan ni Katrina ang logbook. "Elara Reyes po, sir." "Ayokong makita siyang malapit sa kwarto ng papa ko. Naiintindihan mo?" Isang bahagyang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa labi ni Katrina. Ngunit agad din itong nawala at napalitan ng isang profesional na ekspresyon. "Masusunod po, sir. She can be very unprofessional sometimes. Minsan, nakikialam sa mga bagay na hindi naman niya dapat panghimasukan. Ako na po ang bahala." "Good," sabi ni Mateo at tumalikod na. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Isang problema na naayos na. Pabalik sa silid ng kanyang ama, nadatnan niyang kausap ni Sofia ang isa sa mga doktor. Walang pag-asa sa mukha ng kapatid niya. Pagkaalis ng doktor, niyakap ni Sofia ang sarili. "Kuya, nakita mo ba kanina? Umiyak si Papa. May reaksyon siya sa kanta ng babae." Umiling si Mateo. "Sofia, please. Huwag kang kumapit sa mga ganyan. We have the best doctors, the best technology. Iyon ang pag-asa natin, hindi ang kanta ng isang janitor." "Pero, wala nang pero, Sofia." Tumahimik na lang ang kapatid niya, pero kitang-kita sa mga mata nito ang hindi pagsang-ayon. Naupo si Mateo sa tabi ng kama, pinagmamasdan ang mukha ng kanyang ama. Sa isang saglit, ang imahe ng isang malakas at makapangyarihang Don Ricardo ay nawala. Ang nakikita niya na lang ay isang matandang lalaki na nakikipaglaban para sa kanyang buhay.
At sa hindi inaasahang pagkakataon, isang alaala ang bumalik sa kanya. Bata pa siya noon. Ang kanyang ina, si Elena, ay may lagnat na ayaw bumaba. Naalala niya ang amoy ng mga pinakuluang dahon sa kanilang bahay. Naalala niya ang kanyang ama, na noon ay bata pa at hindi pa isang bilyonaryo, na desperadong sinusubukan ng lahat ng klase ng halamang gamot na payo ng mga matatanda sa probinsya. Puno ng pag-asa ang mukha ng kanyang ama. Ngunit sa huli, wala ring nangyari. Itinakbo rin nila sa ospital ang kanyang ina, pero huli na ang lahat. Mula noon, isinumpa ni Mateo sa sarili na hindi na siya muling aasa sa mga bagay na walang basehan sa siyensya. Ang pag-asa ay isang mapanlinlang na bagay. Masakit. Ginising siya sa kanyang pag-iisip ng pagbukas ng pinto. Pumasok si Sofia. May dalang kape. Pero may kakaiba sa kilos nito. Tila ito ninenerbiyos. "Magpahinga ka muna, kuya. Ako na muna dito." Tumangulang si Mateo at lumabas para maglakad-lakad. Habang nasa dulo ng hallway, lumingon siya pabalik. At doon niya nakita. Sa isang sulok na hindi gaanong dinadaanan ng tao, kausap ni Sofia ang tagalinis na si Elera. Umiiyak ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay may kinuha si Sofia sa kanyang pitaka, pera, at iniabot ito kay Elara. Isang nag-aalab na galit ang biglang sumiklab sa dibdib ni Mateo. So, ganito pala ang laro, pera. Sinamantala ng babaeng iyon di Dion ang kahinaan ng kanyang kapatid. Ginamit nito ang isang aksidente para makakuha ng pera. Mabilis siyang naglakad pabalik. Pero bago pa siya makalapit, mabilis nang umalis si Elara. Hinarap niya ang kanyang kapatid. "Anong ibig sabihin noon, Sofia?" Nagulat si Sofia. Kuya, nagpapasalamat lang ako sa kanya." "Nagpapasalamat? O nagbabayad ka para sa isang peking milagro?" Matigas na tanong ni Mateo. "Sinabi ko na sa'yo, tigilan mo na ito." Umiwas ng tingin si Sofia. "Hindi mo naiintindihan." "Ang naiintindihan ko ay may isang oportunistang babae na ginagamit ang pamilya natin." Sabi ni Mateo, ang bawat salita ay may diin. Iniwan niya ang kapatid niyang umiiyak at mabilis na tinungo ang nurse's station. Nandoon pa rin si Katrina. "Nurse Katrina," tawag niya. Ang boses ay hindi maitago ang galit. "Sir?" "Yung utos ko kanina, hindi lang siya dapat lumayo. Siguraduhin mong hindi na siya makakatapak kahit saan malapit sa pamilya ko. Gawin mo ang lahat ng kailangan mong gawin. Maliwanag?" Nakita ni Mateo ang determinasyon sa mga mata ng nurse. Ito ang klase ng taong gusto niya. Epektibo at sumusunod sa utos. "Masusunod po, sir," sagot ni Katrina. Ang boses ay matatag. "Ako po ang bahala." Ang mga salita ni Nurse Katrina ay parang mga tinik na bumaon sa isip ni Elara habang pauwi siya. Sino ka ba sa akala mo? Isang hamak na tagalinis? Nakarating siya sa kanyang maliit na apartment na dala-dala ang bigat ng pagbabantang iyon. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama at inilabas mula sa bulsa ang perang ibinigay ni Ma'am Sofia. Nakatupi iyon at ramdam pa rin niya ang panginginig ng kamay ng dalaga nang iabot iyon sa kanya. Hindi ang pera ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang mga mata ni Sofia. Puno ng desperadong pag-asa. Isang pag-asa na sa kanya nito, ipinagkakatiwala. Napabuntong hininga si Elra. Sa isang banda, naroon ang takot. Takot na mawalan ng trabaho, ang tanging bumubuhay sa kanya. Sa kabilang banda, naroon ang imahe ng luha ni Don Ricardo. Isang patunay na may naririnig siya, na may nararamdaman siya. Hindi. Hindi niya pwedeng talikuran ito. Hindi niya pwedeng talikuran si Ma'am Sofia at lalong hindi niya pwedeng talikuran ang matandang lalaking nag-iisa sa kanyang katahimikan. Tumayo siya at lumapit sa isang maliit na baul sa sulok ng kanyang silid. Binuksan niya ito. Ang amoy ng mga pinatuyong dahon at ugat ay sumalubong sa kanya.
ang amoy ng kanyang lola. Kinuha niya ang isang makapal at lumang kwaderno. Ang pabalat nito ay malambot na sa kalumaan. Ito ang kayamanan na ipinamana sa kanya. Dito nakasulat ang lahat ng kaalaman ng kanyang lola Althea tungkol sa mga halamang gamot. Hinahanap niya ang isang partikular na reseta. Isang kombinasyon ng langis ng tanglad para sa pagpapakalma at kaunting katas ng lavender para sa mahimbing na pagtulog. Isang lunas na hindi iniinom, kundi nilalanghap. Kinabukasan maaga siyang pumasok. Sa kanyang bag, maingat na nakatago ang isang maliit na bote ng langis na siya mismo ang gumawa. Nagkunwari siyang naglilinis malapit sa nurse's station hanggang sa makita niya si Sofia na dumarating. Nagkatinginan sila. Isang bahagyang tango mula kay Elara. Isang tingin ng pasasalamat mula kay Sofia. Naintindihan na nila ang plano. Nang dumating ang pagkakataon na kaunti lang ang tao sa hallway, pumasok si Elara sa silid ni Don Ricardo. Si Sofia naman ay nagkunwaring may kausap sa telepono sa labas, handang magbigay ng hudyat kung may paparating. Mabilis ang kilos ni Elara. Lumapit siya sa aroma diffuser na nasa mesa, isa sa mga mamahaling gamit sa silid. Dahan-dahan, pinatakan niya ito ng ilang patak ng langis na dala niya. Isang banayad at nakagiginhawang amoy ang unti-unting kumalat sa hangin. Pagkatapos, lumapit siya sa kama. "Magandang umaga po, Don Ricardo," bulong niya. Muli, sinimulan niyang awitin ang oyayi. Mas mahina pa kaysa dati. Halos isang himig na lang na dala ng hangin. Nakita niya ito, isang bahagyang paggalaw sa daliri ng matanda. Halos mapatalo ng puso niya. Sa mga sumunod na araw, iyon ang naging kanilang sikreto. Si Sofia ang kanyang bantay. Si Elara, sa ilalim ng pagpapanggap na naglilinis, ay nagbibigay ng kanyang tahimik na lunas. Araw-araw, may maliliit na pagbabago. Ang dating kunot sa noo ni Don Ricardo ay unti-unting nawala. Ang kanyang paghinga ay tila naging mas malalim at mas payapa. Isang hapon, habang nagpupunas si Elara ng mga salamin sa bintana, narinig niya ang pag-uusap ng isang doktor at ni Mateo sa labas ng pinto. "There's a noticeable improvement in his vital signs, Mr. Montesilio. It's subtle, but it's consistent." Mukhang maganda ang epekto ng bagong gamot na sinimulan natin kahapon. Napangiti si Elara ng palihim. Hayaan na nilang isipin na ito'y dahil sa gamot. Ang mahalaga, gumaganda ang lagay ni Don Ricardo. Masaya siya sa kanyang ginagawa. Naramdaman niyang may silbi siya, higit pa sa isang tagalinis. Habang nagpupunas siya ng alikabok sa bedside table, hindi niya sinasadyang masagi ang isang silver na picture frame. Blag! Nahulog ito sa sahig. Ang salamin ay hindi naman nabasag. "Naku po!" bulong niya sa sarili. Mabilis niya itong pinulot, kinakabahan na baka may nakarinig. Tiningnan niya ang larawan. Si Don Ricardo noong bata pa, katabi ang isang napakagandang babae na may mga matang kahawig ng kay Sofia. Siguro ito ang kanyang asawa. Ibabalik na sana niya ito sa mesa nang may mapansin siya sa likod ng karton. May nakasulat. Isang sulat kamay na luma na ang tinta. Dahil sa kuryosidad, maingat niyang binuksan ang likod ng frame. Kinuha niya ang litrato. At doon, sa likod ng lumang papel, binasa niya ang mga salitang magpapabago sa lahat. "Mahal kong Ricardo, ito ang ating oyayi." Elena nanigas, si Elara, sa kanyang kinatatayuan. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Elena, ito ang ating oyayi, ang kanta ng lola niya. Paano? Hindi mapakali si Mateo. Ang mga numero sa mga ulat medikal ay hindi nagsisinungaling. May bahagyang pagtaas sa brainwave activity. Mas stable ang blood pressure. Mga maliliit na bagay, oo. Ngunit sa sitwasyon ng kanyang ama, ang mga ito ay parang malalaking himala. At ayaw ni Mateo sa himala. Ang himala ay hindi predictable.
Hindi ito makokontrol. Nasa opisina siya sa ospital. Hating gabi na. Sa harap niya ay 3 monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng CCTV footage mula sa silid ng kanyang ama sa loob ng nakaraang linggo. Rewind, play, fast forward, paulit-ulit niyang pinapanood. Ang pagpasok at paglabas ng mga nurse, ang pag-check ng mga doktor, ang pagdalaw ni Sofia, at palaging naroon, sa isang sulok, ang anino ng tagalinis. Si Elara, pumapasok ito na tulak-tulak ang kanyang cart. Nagpupunas, nag-aayos, minsan tumatayo ito sa tabi ng kama. Pero ano ang ginagawa nito? Mula sa anggulo ng kamera, mukha lang itong nakatayo, nakatitig. Hindi niya marinig kung may sinasabi ito. Hindi niya maamoy ang sinasabi ng mga doktor na kakaibang amoy. Sa silid. Wala. Bulong niya sa sarili. Sabay hilamos sa kanyang mukha. Walang kahina-hinala. Pero kung walang kahina-hinala, bakit hindi siya mapalagay? Bakit pakiramdam niya ay may isang piraso ng puzzle na hindi niya makita? Kinabukasan, sinubukan niyang kausapin si Sofia. Napapansin mo bang palaging nasa kwarto ni Papa, yung tagalinis? Tanong niya habang nagkakape sila sa lobby. Agad na naging depensibo ang kanyang kapatid. Trabaho niya yon, kuya. Anong masama doon? Wala. Pero may kakaiba ba siyang ginagawa? Umiling si Sofia, pero umiwas ito ng tingin. Wala. Naglilinis lang siya. Baka naman dahil lang sa bagong gamot, kaya bumubuti ang lagay ni Papa. Alam ni Mateo na nagsisinungaling ang kapatid niya. Kilala niya si Sofia. Kapag hindi ito makatingin ng diretso, may itinatago ito. Lalo lang nadagdagan ang kanyang pagkalito. Nang gabing iyon, hindi siya umuwi. Naupo siya sa silyang katabi ng kama ng kanyang ama sa katahimikan ng gabi na ang maririnig lang ay ang mahinang tunog ng mga makina. Pinagmasdan niya ang mukha ni Don Ricardo. Mas payapa ito ngayon. Mas kalmado. Napabuntong hininga si Mateo. Ibinaba niya ang kanyang depensa, kahit sandali lang. Pa, bulong niya sa natutulog na ama. Ano ba talaga ang nangyayari? Bigyan mo naman ako ng senyales. Isang katahimikan lang ang isinagot sa kanya. Napapikit si Mateo. Ramdam ang bigat ng responsibilidad at ng sarili niyang kawalan ng kapangyarihan. Pagod. Tumayo siya para umuwi na. Pagbukas niya ng pinto, nagulat siya nang halos mabangga niya ang isang taong papalabas din mula sa katabing utility closet. Si Elara. Nagkatitigan sila. Sa pagkakataong ito, walang takot sa mga mata ng babae. Wala ring pagkukunwari. Ang nakita niya ay isang pares ng matang kalmado, malalim, at may hindi maipaliwanag na determinasyon. Tila may dala itong isang lihim na nagbibigay dito ng lakas. Hindi sila nagsalita. Nagtagal lang ng ilang segundo ang kanilang pagtititigan, ngunit para kay Mateo, tila mas matagal pa roon. Para bang sa isang iglap, nakita niya hindi ang isang tagalinis, kundi isang babae na may sariling mundo. Isang mundong hindi niya maintindihan. Siya ang unang umiwas ng tingin. Nilagpasan niya ito ng walang imik at nagpatuloy sa paglalakad sa hallway. Ngunit ramdam niya ang mga mata nito na nakasunod sa kanyang likuran. Habang nasa elevator, hindi niya maalis sa isip ang mga matang yun. Sino ka ba talaga? Pagdating niya sa kanyang sasakyan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Pero alam niya kung sino ito. Sinagot niya. Yes? Sir Montecillo, good evening. It's from AI Investigations. Ito ang private investigator na inupahan niya 2 linggo na ang nakakaraan para alamin ang lahat tungkol kay Elara Reyes. Halos nakalimutan na niya ito. What do you have? Tanong niya, ang boses ay walang sigla. Sir, we've looked into her background. Wala naman pong criminal record. Simple lang ang buhay. Pero may isang bagay na medyo interesante. Nagkaroon ng bahagyang katahimikan sa kabilang linya. Ang lola niya po,
Si Althea Reyes ay kilala sa probinsya nila, isang manggagamot na gumagamit ng mga halamang gamot. Napabuntong hininga si Mateo. So, what's interesting about that? Well, sir, pagpapatuloy ng investigador, si Althea Reyes po ay lumaki sa iisang probinsya, kung saan din po lumaki ang yumaong ina ninyo, ang siging Maria Elena Montesilio. Binaliktad ni Elara ang litrato na tila napaso siya. Napaupo siya sa sahig, nakatulala sa kawalan. Ang lahat ng ito, hindi ito nagkataon lang. May dahilan, may koneksyon. Ang oyayi, ang mga halamang gamot, ang mukha ni Don Ricardo na tila may hinahanap kahit sa gitna ng pagtulog. Lahat ay bahagi ng isang kwentong mas malaki pa sa inaakala niya. Hindi maintindihan ni Mateo ang sarili. Ang impormasyong nakuha niya mula sa investigador ay dapat sana'y wala lang. Isang coincidence, 2 tao mula sa isang probinsya. Ano naman ngayon? Pero hindi siya mapakali. Ang mga salita ay umuulit-ulit sa kanyang isip. Lola, ina, manggagamot. Pumasok siya sa silid ng kanyang ama, kinaumagahan na may dalang kakaibang bigat sa dibdib. Nadatnan niya si Nurse Katrina na inaayos ang dextrose. Good morning, Sir Mateo. Bati nito na may ngiti. Tumangulang siya. Naupo siya sa tabi ng kama at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Mas mainit ito ngayon. Mas may buhay, may pagbabago. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi lang ito dahil sa mga gamot. Dahil sa abala ang isip, hindi niya namalayan na naiwan niya ang kanyang mamahaling Swiss watch sa ibabaw ng mesa nang kumuha siya ng tubig. Napansin ito ni Katrina. Ang mga mata ng nurse ay kumislap. Ilang linggo na siyang naghahanap ng tiyempo. Ilang linggo na siyang naiinis sa anino ng tagalinis na yon na tila nakakakuha ng atensyon ng mga Montesilio. Para kay Katrina, na naghirap at nag-aral ng ilang taon para sa kanyang lisensya, isang insulto na ang isang hamak na janitor ay tila mas pinahahalagahan pa. Ito na ang pagkakataon niya. Nang lumabas si Mateo para sagutin ang isang tawag sa telepono, mabilis siyang kumilos. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Walang tao. Kinuha niya ang relo at maingat na isinilid sa bulsa ng kanyang uniforme. Pagbalik ni Mateo, nagpatuloy siya sa pagbabantay. Hindi na mamalayan ang nawawalang relo. Ilang oras pa ang lumipas. Nang magpaalam na si Mateo para umalis, doon lang niya napansin. Nasaan ang relo ko? Tanong niya sa sarili. Kinakapa ang kanyang pulso. Doon na pumasok sa eksena si Katrina. Ang mukha ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Sir, kanina ko pa po napansin. May pumasok po kasi ditong tagalinis kanina para kunin ang basura. Agad na tumaas ang kilay ni Mateo. Si Elara? Opo, sir. Hindi ko po sana sasabihin pero nakita ko po siyang may dinukot mula sa mesa. Akala ko po basura lang. Isang nag-aalab na galit ang sumiklab sa dibdib ni Mateo. Ang lahat ng kanyang pagdududa, ang lahat ng kanyang hinala, ay biglang nagkaroon ng kumpirmasyon. Isang oportunista, isang magnanakaw. Ang lahat ng kabaitan ay pagkukunwari lang pala para makapagnakaw. Security! Sabi niya sa telepono. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Harangin niyo ang isang janitor. Pangalan ay Elara Reyes. Huwag niyo siyang paalisin. Eksaktong paalis na si Elara para sa araw na yon. Ang isip niya ay puno pa rin ng mga natuklasan niya kagabi. Kailangan niyang kausapin si Ma'am Sofia. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Ngunit pagdating niya sa main lobby, 2 security guard ang humarang sa kanya. Miss Reyes, kailangan ka naming kapkapan. Po? Bakit po? Naguguluhang tanong ni Elara. Sa sandaling yon, dumating si Mateo, kasunod si Katrina. Ang mga tao sa lobby ay nagsimulang magtinginan, naakit sa nabubuong eksena. May nawawala sa silid ng papa ko, sabi ni Mateo. Ang bawat salita ay mabigat. Isang relo. At ayon kay Nurse Katrina, ikaw lang ang pumasok doon
Bukod sa kanya. Sir, wala po akong kinukuha. Maniwala po kayo. Nagsusumamong sabi ni Elara. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Tingnan natin, sabi ni Mateo. Ibinigay niya ang hudyat sa babaeng guard. Walang nagawa si Elara, kundi hayaan ang guard na buksan ang kanyang bag at kapkapan ang mga bulsa ng kanyang uniforme. At mula sa kanyang bulsa, inilabas ng guard ang isang kumikinang na silver na relo. Natahimik ang buong labi. Ang lahat ng dugo sa katawan ni Elara ay tila umakyat sa kanyang ulo. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta dyan. Pero wala nang naniwala sa kanya. Ang mga tingin sa paligid ay puno ng panghuhusga. Lumapit si Mateo sa kanya. Ang mukha ay isang maskara ng yelo at pagkasuklam. Kinuha niya ang relo mula sa kamay ng guard. Akala ko iba ka, sabi niya. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. Pero katulad ka lang pala ng lahat. Isa ka lang magnanakaw na sinasamantala ang kahinaan ng iba. Hindi po totoo yan, sir. Umiiyak na, sabi ni Elara. Hindi siya pinakinggan ni Mateo. Humarap siya sa lahat. Tanggal ka na sa trabaho. Deklara niya. Ang boses ay malakas at malinaw para marinig ng lahat. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho kahit saan pa. Nakatayo lang doon si Elara, hindi makagalaw, habang ang mga salita ni Mateo ay paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Sa gitna ng mga bulungan at mapanghusgang mga mata, naramdaman niya ang pagguho ng kanyang mundo. Hindi marinig ni Elara ang sarili niyang mga hakbang habang naglalakad siya papalayo sa ospital. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na salita ni Mateo Montesillo sa kanyang isipan. Tanggal ka na sa trabaho. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakahanap ng trabaho. Magnanakaw. Ang bawat salita ay isang suntok, isang sampal na hindi niya nakita. Nagsimulang pumatak ang ulan. Malalaking butil na tila nakikidalamhati sa kanya. Ngunit hindi niya ito ininda. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang uniforme. Ang malamig na tubig ay gumagapang sa kanyang balat. Ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng kahihiyan na nag-aalab sa kanyang dibdib. Paano nangyari ito? Isang minuto, hawak niya ang isang sikretong nag-uugnay sa kanyang nakaraan at sa pamilya Montesillo. Sa susunod na minuto, siya na ang kontrabida sa kanilang kwento. Pagdating niya sa kanyang apartment, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig at doon, sa katahimikan ng kanyang maliit na espasyo, bumuhos ang lahat ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Umiyak siya hindi lang dahil sa nawalang trabaho. Umiyak siya dahil sa nawalang pag-asa. Ang tanga-tanga mo, Elara, sabi niya sa sarili. Akala mo talaga makakagawa ka ng pagbabago? Akala mo pakikinggan ka nila? Isang hamak na tagalinis lang ang tingin nila sa'yo. At ngayon, isa ka nang magnanakaw. Kinuha niya ang baul ng kanyang lola. Ang dating nagbibigay sa kanya ng lakas ay ngayon tila isang paalala ng kanyang kabiguan. Maingat niyang ibinalik sa loob ang kwaderno at ang litrato. Isinara niya ito, ikinandado, at itinulak sa pinakasulok ng silid sa ilalim ng kama kung saan hindi na niya ito makikita. Tapos na. Kalimutan na ang lahat. Samantala, sa ospital, isang bagyo rin ang namumuo. Hindi ako naniniwala, kuya. Sigaw ni Sofia, ang boses ay puno ng pait. Sinalubong niya si Mateo sa hallway pagkatapos niyang mabalitaan ang nangyari. Hindi magnanakaw si Elara. Alam ko. Nararamdaman ko. Sofia, nakita ng lahat ang ebidensya. Matigas na sagot ni Mateo. Pagod na sa pakikipagtalo, huwag ka nang maging naive. Ginamit ka lang niya. Ginamit niya tayong lahat. Hindi. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Simula nang dumating siya, doon lang bumuti ang lagay ni Papa. At ngayong wala na siya. Tingnan mo. Itinuro ni Sofia ang monitor sa labas ng silid ng kanilang ama. Ang mga numero na dati stable
ay nagsisimula na namang magbago. Ang linya ng heart rate ay hindi na gaanong kalmado. Nagkataon lang yan, giit ni Mateo. Kahit sa loob-loob niya, isang maliit na tinig ng pagdududa ang nagsisimulang umusbong. Sinubukan ni Sofia na tawagan si Elera ilang beses. Ngunit ang bawat tawag ay napupunta lang sa wala. Hindi ito sumasagot. Sa paglipas ng gabi, lalong lumala ang sitwasyon. Ang mga alarma sa silid ni Don Ricardo ay nagsimulang tumunog ng mas madalas. Ang mga doktor at nurse ay pabalik-balik. Ang payapang ekspresyon sa mukha ng matanda ay napalitan na naman ng isang bakas ng paghihirap. Nakatayo lang si Mateo sa labas, pinagmamasdan ng kaguluhan sa loob. Nararamdaman niya ang pagbabalik ng pamilyar na pakiramdam, ang kawalan ng kontrol, ang pakiramdam na unti-unting nawawala sa kanyang mga kamay ang lahat. Sa kanyang apartment, nakaupo sa dilim si Elara. Nakatitig lang siya sa bintana, pinagmamasdan ang pagpatak ng ulan. Ang kanyang cellphone ay nasa mesa, umiilaw sa bawat tawag ni Sofia. Ngunit hindi niya ito pinapansin. Para saan pa? Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na ginamit niya para maghalo ng mga halamang gamot. Ang mga kamay na nagpunas sa noo ni Don Ricardo. Ang mga kamay na ngayon ay binansagang kamay ng isang magnanakaw. Wala na siyang magagawa. Wala na siyang babalikan. Sa ospital, isang doktor ang lumabas mula sa silid. Mr. Montesilio, his condition is deteriorating. We're doing everything we can, but he seems to be agitated. Tumingin si Mateo sa kapatid niya. Nakita niya ang panunumbat sa mga mata ni Sofia. Ito ang gusto mo, kuya. Bulong nito, ang boses ay basag. Nawala na siya. Nawala na ang pag-asa natin. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Mateo ang isang nakakabininging takot. Paano kung tama si Sofia? Hindi. Hindi papayag si Sofia na ganito matapos ang lahat. Pagkatapos iwan siya ng kanyang kapatid sa hallway, isang bagong damdamin ang pumalit sa kanyang pighati. Determinasyon. Isang determinasyong kasing init ng galit. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Ang salita niya laban sa salita ng isang nurse at sa isang ebidensyang nakita ng lahat. Kailangan niya ng patunay. Isang patunay na hindi matatatawaran. Nag-isip siya. Ang mga kamera. Alam niyang may mga kamera sa bawat sulok ng VIP wing. At alam niyang ang pamilya niya ang nagbabayad para sa pinakamahigpit na seguridad. May karapatan siya. Nagpunta siya sa security office ng ospital. Ang guard na naroon ay kilala siya. Ma'am Sofia, magandang gabi po. Gusto kong makita ang CCTV footage ng hallway sa labas ng kwarto ng papa ko. Mula kaninang umaga, sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad na bihirang niyang gamitin. Nag-alinlangan ng guard. Ma'am, kailangan po ng request form. Kuya ko ang nag-utos. Putol niya sa sinasabi nito. Isang kasinungaling ang lumabas sa kanyang bibig nang walang pag-aalinlangan. It's a matter of utmost importance. Ang paggamit sa pangalan ni Mateo ay sapat na. Agad na kumilos ang guard at iniharap siya sa isang monitor. Eto po ma'am, anong oras po ba? Simulan mo bandang 10:00. Nagsimula ang isang nakakapagod na proseso. Pinanood ni Sofia ang bawat minuto, ang pagdaan ng mga tao, ang pagpasok at paglabas ni Elara, ang paglabas ni Mateo, ang pagpasok ni Katrina. Walang kakaiba. Ma'am, baka po wala naman talaga, sabi ng guard. Paulitin mo, utos niya. Sa pagkakataong ito, tiningnan niya ang isang mas maliit na screen na nagpapakita ng anggulo mula sa kabilang dulo ng hallway. Isang anggulong hindi gaanong malinaw, medyo natatakpan ng isang halaman. At doon niya nakita, isang bahagyang paggalaw. Stop! Zoom in mo dyan! Sinunod siya ng guard at sa lumaking imahe, kahit medyo malabo, kitang-kita ang lahat.
Si Katrina, akala ay walang nakakakita. Ang mabilis na paglingon nito sa paligid, ang mabilis na pagkuha ng relo sa mesa, at ang mas mabilis na paglakad nito papunta sa direksyon kung nasaan ang cleaning cart ni Elera. Hindi ipinakita sa kamera ang mismong paglalagay, ngunit ang intensyon ay kasing linaw ng sikat ng araw. Alam ko na, bulong ni Sofia sa sarili. Ang puso niya ay kumakabog sa galit at tagumpay. Humigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone. Hindi siya nagsalita. Hindi siya gumawa ng eksena. Maingat niyang itinutok ang kamera ng kanyang telepono sa monitor at ni-record ang lahat. Samantala, sa kanyang apartment, hindi na rin mapakali si Elara. Hindi siya makatulog. Ang imahe ng pagkadismaya sa mukha ni Don Ricardo ay bumabagabag sa kanya. Tumayo siya. Kinuha niya ang baul mula sa ilalim ng kama. Muli niya itong binuksan. Muli niyang kinuha ang kwaderno. Binuklat niya ito hanggang sa huling pahina. Ang bahaging hindi pa niya nababasa dati. Ang sulat ng binuklat niya ito hanggang sa huling pahina. Ang bahaging hindi pa niya nababasa dati. Ang sulat ng kanyang lola ay nag-iba. Hindi na ito tungkol sa mga halaman, kundi isang personal na mensahe, tila isang huling habilin. Hindi ko na muling nabalitaan si Elena mula nang lumayo siya. Marahil ay nilamon na siya ng marangyang buhay, ngunit sa puso ko, naroon pa rin ang takot. Ang pamilyang pinasukan niya ay makapangyarihan. Sana ay hindi nila malimutan ang halaga ng mga bagay na hindi nabibili ng pera. Sana ay may magpatuloy ng pag-aalaga na itinuro ko sa kanya. Kung mabigo man ako, sana balang araw may isang taong magpapaalala sa kanila. Isang butil ng luha ang pumatak sa lumang papel. Ngayon, naintindihan na ni Elara. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Hindi ito tungkol sa trabaho o sa pera o sa maling akusasyon. Ito ay isang responsibilidad, isang pamana. Ang hiling ng kanyang lola. Isang bagong lakas ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang lakas na nagmula sa pag-unawa at sa isang misyon na kailangan niyang tapusin. Itinayo siya nito mula sa sahig. Samantala, sa security office, pagkatapos i-record ang video, tumayo si Sofia. Nagpasalamat siya sa guard at lumabas na tila walang nangyari. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Humanap siya ng isang tahimik na sulok sa ospital. Binuksan niya ang kanyang phone. Pinindot ang pangalan ng kanyang kapatid. Kuya, ikinabit niya ang video. Walang salita. Walang paliwanag. Hinayaan niyang ang video ang magsalita para sa kanya. At pinindot niya ang send. Sa kabilang dulo ng syudad, nasa gitna ng isang mahalagang board meeting, si Mateo Montesilio. Nakaupo siya sa dulo ng isang mahabang mesa, napapaligiran ng mga taong nakasuot. Pinag-uusapan ang milyon-milyong pisong halaga ng mga proyekto. Ito ang mundo niya. Ang mundo ng kontrol, ng numero, ng kapangyarihan. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Inis na sinulyapan niya ito. Isang video message mula kay Sofia. Anong importanteng bagay ang ipapadala ng kapatid niya sa ganitong oras? Nang may pag-aatubili, binuksan niya ito sa ilalim ng mesa. Tinitiyak na walang makakakita. Nagsimula ang video. Isang malabong kuha ng CCTV. Nakita niya si Katrina. Nakita niya ang relo. Nakita niya ang cart ni Elara. Paulit-ulit na pinanood ni Mateo ang maikling video. 3 beses, 4, 5. Tila nawalan ng dugo ang kanyang mukha. Ang ingay ng board meeting ay biglang nawala. Ang boses ng nagsasalitang board member ay naging isang walang kahulugang ugong. Ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang mga salita. Tanggal ka na sa trabaho. Magnanakaw. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na ingay nang tumumba ito sa sahig. Lahat ng mata sa silid ay napunta sa kanya. Hindi na niya pinansin ang mga gulat na muka sa paligid niya. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Binitawan niya ang kanyang telepono sa mesa at na tila may kung anong humahabol sa kanya,
Mabilis siyang tumakbo palabas ng silid. Ang ulan ay malakas na humahampas sa windshield ng sasakyan ni Mateo. Ngunit hindi niya ito halos napapansin. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang imahe sa video. Paulit-ulit. Ang mukha ni Katrina, ang relo, ang kasinungalingan. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Nagmamaneho lang siya ng walang direksyon. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang bawat kanto, ang bawat ilaw trapiko ay isang paalala ng kanyang pagkakamali. Siya ang humatol, siya ang nagparusa, at siya ay nagkamali. Ipinilig niya ang sasakyan at kinuha ang telepono. Tinawagan niya ang hepe ng HR ng ospital. Hanapin mo ang address ng janitor na si Elara Reyes. Utos niya, ang boses ay magaspang. I-text mo sa akin, ngayon na. Ilang minuto lang dumating ang address. Isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Isang lugar na malayo sa kanyang mundo ng salamin at bakal. Tinahak niya ang daan patungo roon. Ang malawak na kalsada ay naging makipot na eskinita. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng maliliit at magkakadikit na bahay. Huminto siya sa dulo ng kalye kung saan hindi nakasya ang kanyang sasakyan. Lumabas siya at hinayaan ang sarili na mabasa ng ulan. Nagtanong siya sa isang tindahan, "Saan dito ang bahay ni Elara Reyes?" Itinuro siya ng matandang babae sa isang maliit na apartment sa dulo ng eskinita. Habang naglalakad si Mateo sa putikan, bawat hakbang ay tila isang parusa. Ito ang realidad na ipinagkait niya sa babaeng hinusgahan niya. Samantala, sa ospital, si Sofia ay huminga ng malalim at naglakad patungo sa opisina ng hospital director. Kumatok siya at pumasok. Naroon ang direktor, kasama si Nurse Katrina na tila nagbibigay ng ulat. "Ma'am Sofia," bati ng direktor. "May problema po ba?" "Meron po," sagot ni Sofia. Ang boses ay kalmado ngunit matigas. Inilabas niya ang kanyang telepono. "Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ito." Ipinatong niya ang telepono sa mesa at pinindot ang play. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nabasag lang ng tunog mula sa video. Nanlaki ang mga mata ng direktor. Si Katrina naman ay namutla na parang isang papel. Hindi po totoo yan. Gawa-gawa lang po yan." Depensa ni Katrina. Ang boses ay nanginginig na. Ngunit ang ebidensya ay malinaw. Hindi na nagsalita pa si Sofia. Hinayaan niyang ang katotohanan ang humusga. Nang matapos ang video, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. At sa gitna ng katahimikang yon, si Katrina ay napahagulgol, isang iyak ng pagkatalo at kahihiyan. Umalis si Sofia nang hindi na nagsasayang pa ng salita. Bumalik siya sa silid ng kanyang ama. Umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. "Papa!" bulong niya. "Sana mapatawad mo si Kuya. Sana mapatawad mo kaming lahat." At sa sandaling iyon, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Isang mahinang ungol ang kumawala sa mga labi ni Don Ricardo. Napatingin si Sofia. Ang mga pilikmata ng kanyang ama ay bahagyang gumalaw. Pagkatapos, dahan-dahan, napakabagal, ang kanyang mga mata ay nagbukas. Malabo pa ang mga ito, tila naghahanap ng liwanag sa isang madilim na kwarto. Tumingin ito sa paligid at pagkatapos ay tumuon sa mukha ni Sofia. Isang salita, isang pangalan ang binigkas nito. Ang boses ay mahina at halos hindi marinig. "Elena." Sa labas, sa gitna ng malakas na ulan, nakatayo si Mateo sa harap ng pinto ng apartment ni Elara. Basang-basa na siya, ang mamahaling suit ay wala ng silbi. Nag-aalangan siyang kumatok. Ano ang sasabihin niya? Bago pa man niya maiangat ang kanyang kamay, bumukas ang pinto. Nakatayo doon si Elara. Nakatingin sa kanya. Hindi galit, hindi nanunumbat.
Tila nagulat lang na makita siya sa ganoong kalagayan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Mateo. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang yaman, ay walang halaga sa sandaling iyon. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng kanyang kasalanan. Tumingin siya sa mga mata ni Elara at sa wakas, isang salita ang kumawala mula sa kanyang lalalamunan. Isang salitang hirap na hirap siyang bigkasin. Patawad. Nakatayo lang sila roon sa gitna ng ulan. Ang salitang yun ay nakabitin sa hangin sa pagitan nila. Biglang tumunog ang telepono ni Sofia na hawak pa rin niya. Sinagot niya ito. Kring! Kring! Biglang tumunog ang telepono ni Mateo. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa. Si Sofia, sinagot niya ito. Kuya! Sigaw ng kapatid niya mula sa kabilang linya. Ang boses ay basag sa pagitan ng pag-iyak at kagalakan. Si Papa! Gising na siya! Napatingin si Mateo kay Elara. Narinig nito ang sinabi ni Sofia sa gitna ng ulan at ng isang kasalanang humihingi ng tawad. Isang bagong kabanata ang biglang nagbukas. Alam nilang pareho na kailangan nilang bumalik. Lumipas ang 2 linggo. Ang silid sa VIP wing ay hindi na amoy gamot at disinfectant. Ngayon, may banayad itong amoy ng pinakuluang dahon ng bayabas at tanglad. Isang samyo na nagpapaalala ng kapayapaan at ng isang malayong probinsya. Nasa tabi ng kama si Elara, nakaupo sa silyang dati para lamang sa pamilya. Dahan-dahan niyang binabalata ng isang mansanas para kay Don Ricardo, na ngayon ay nakaupo na sa kanyang kama, nakasandal sa mga unan. Mas payat ang matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay mayroon ng muling kislap. Ang lola mo, sabi ni Don Ricardo, ang boses ay mahina pa ngunit malinaw. Siya ang pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Hindi siya natatakot sa kahit ano. Ngumiti lang si Elara. Mana po siguro ako sa kanya. Sa kabilang panig ng silid, tahimik na nakaupo sina Mateo at Sofia, pinapanood ang eksena. Sa loob ng 2 linggo, si Elara ang naging tulay. Siya ang nagkwento kay Don Ricardo tungkol sa kanyang lola, si Althea. At bilang kapalit, si Don Ricardo naman, sa mga sandali ng kanyang lakas, ang nagkwento sa kanyang mga anak tungkol sa kanilang ina, si Elena. Nalaman nila ang lahat. Ang kwento ng pag-iibigan ng kanilang mga magulang na nagsimula sa probinsya, ang pagtutol ng mayaman na pamilya ni Don Ricardo, at ang pinakamasakit sa lahat, ang katotohanan na ang kanilang ina ay namatay hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa kalungkutan. Isang kalungkutang idinulot ng pag-aakalang hindi siya karapat-dapat para sa mundo ng mga Montesillo. Isang hapon, habang nag-iisa ang pamilya, hinawakan ni Don Ricardo ang mga kamay ng kanyang 2 anak. Patawarin niyo ako, sabi niya. Ang mga mata ay puno ng luha. Sa takot kong masaktan kayo, itinago ko ang alaala ng inyong ina. Pinalaki ko kayo sa isang mundong malamig at walang puso. Patawarin niyo ako, mga anak. Niyakap ni Mateo at Sofia ang kanilang ama. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, sila ay muling naging isang buong pamilya. Isang pamilyang nasugatan. Oo, ngunit ngayon ay nagsisimula ng maghilom. Kinagabihan, habang naglalakad si Elara sa hardin ng ospital para umuwi, tinawag siya ni Mateo. Hindi na ito ang CEO na nakilala niya. Wala na ang tigas sa kanyang mukha. Wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Elara, sabi niya. Salamat. Walang anuman po, sir. Mateo na lang. Pagtatama niya. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Hindi niyo po kailangang bayaran ng anumang bagay. Sagot ni Elara. Ngumiti si Mateo. Alam ko, kaya hindi ito bayad. May iniabot siyang isang makapal na sobre nang may pag-aalinlangan,
Kinuha ito ni Elara at binuksan. Sa loob, isang opisyal na sulat, isang liham ng pagtanggap mula sa pinakamahusay na nursing school sa bansa. At sa ilalim nito, isang sertipiko, full scholarship grant, sponsored by the Montesilio Foundation. Napaangat ang tingin ni Elara. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa gulat at nagsisimula ng magluha. Nakita ko ang records mo, paliwanag ni Mateo. Mataas ang grades mo nung high school. Gusto mo palang maging nurse pero hindi mo na ituloy dahil sa kakulangan sa pera. Pero, paano? Ang kaalaman mo sa mga halaman, ang puso mo sa pag-aalaga. Hindi yan dapat masayang sa pagiging tagalinis lang, Elara. Ang mundo ng medisina ay kailangan ka. Kailangan nito ang mga taong tulad mo. Hindi na napigilan ni Elara ang kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay luha ng kaligayahan. Isang pangarap na matagal na niyang ibinaon. Sa limot ay biglang nabuhay muli. Naglakad sila ng tahimik sa ilalim ng mga bituin. Ang hangin ay malamig, ngunit may init sa pagitan nila. Isang init na nagmumula sa respeto at sa isang nagsisimulang pagtingin. Huminto sila sa may gate. Elara, muling sabi ni Mateo, ang boses ay mas seryoso ngayon. Pagkatapos mong pagalingin ang papa ko, pagkatapos mong ayusin ang pamilya ko, pwede mo ba akong bigyan ng pagkakataon? Tumingin sa kanya si Elara, naghihintay sa kasunod niyang sasabihin. Isang pagkakataon, pagpapatuloy niya na magsimula ulit. Tayo, mula sa simula. Tinitigan siya ni Elara. Ang lalaking dati halos ikasira ng kanyang buhay ay ngayon humihingi ng isang pagkakataon para bumuo ng isang bago. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang isang taong nagbago at sa kauna-unahang pagkakataon, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elara. Isang ngiyang ngiting maliwanag, isang ngiting puno ng pag-asa, isang nanangiting o nagsasabing